Isang matagumpay na commercial pilot, ang unang babaeng piloto ng AirAsia na nakarating sa rurok ng tagumpay at kalaunan ay naging alkalde ng Bien Unido, Bohol. Si Mayor Gisela Bendong Boniel, nasa kanya na ang lahat. Bata, matalino, may kapangyarihan. Pero noong madaling araw ng June 7, 2017, sa gitna ng malalim at madilim na karagatan sa pagitan ng Bohol at Cebu, tuluyan siyang naglaho. Hanggang ngayon, ang kanyang katawan ay hindi pa rin natatagpuan. Paano naging isang malamig na krimen ang isang kwento ng pag-ibig at politika? At sino ang utak sa likod ng malagim na gabi na ito? Ito ang kaso ng kidnapping at pagpatay kay Mayora Gisela Boniel. Balikan natin ang timeline. June 6, 2017. Kasama ni Mayor Gisela ang kanyang matalik na kaibigan na si Angela Layson sa isang resort sa Bien Unido. Plano na sanang magbitiw ni Gisela bilang mayora at magsampa ng annulment laban sa kanyang asawa. Pero hindi niya alam, bawat galaw niya ay binabantayan na pala. Madaling araw, June 7, bandang 2:00. 6 hanggang 8 armadong lalaki ang marahas na pumasok sa kanilang kwarto. Si Angela, pinusasan, tinaser sa tenga at binalutan ng duct tape ang muka habang tinutukan ng baril ang kanyang anak. Pero bago siya nawala ng malay, may narinig siyang boses. Boses ng isang babaeng nagmamakaawa. In-in, iyan ang palayaw ng asawa ni Gisela, si Nino Ray Buñuel, na noong panahong iyon ay isang nakaupong Bohol Provincial Board member at dating alkalde ng parehong bayan. Doon mismo sinuntok sa tiyan si Gisela, binalot sa kumot at puwersahang isinakay sa isang pump boat. Dito na pumasok ang mga testigo ng prosekusyon. Kabilang ang mismong pinsan ni Nino na si Riolito Buñuel na siyang nagmaneho ng bangka. Ayon sa kanyang testimonya, bandang 4:00 ng madaling araw sa gitna ng karagatan malapit sa Olango Island sa Lapu-Lapu City, hinarap ni Nino ang kanyang asawa. Isang putok ng baril sa ulo, iyan ang tumapos sa buhay ng mayora. Para tuluyang mabura ang ebidensya, binalot ang katawan ni Gisela sa isang fishnet at para masiguradong hindi ito lulutang, itinali sa kanyang bangkay ang isang napakabigat na bato, tumitimbang ng 30 kilo at dahan-dahang nilubog ang mayora sa mahigit 200 talampakan na ilalim ng dagat. Nang mag-umaga, idineklara ng mga otoridad na missing ang mayora. Pero dahil sa mabilis na aksyon ng Regional Investigative Intelligence Division at sa salaysay ni Angela Layson, agad na naaresto si Nino Ray Buñuel at ang kanyang mga kasamahan. Naglunsad ang mga elite divers ng malawakang search and retrieval operations. Pero sa kasamaang palad at dahil sa lakas ng agos at lalim ng dagat, bigo nilang nakuha ang labi ni Gisela. Umakyat ang kaso sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court. Noong una, naghain ng not guilty plea si Nino Boniel. Umabot ng halos 5 taon ang legal na labanan. Pero noong February 8, 2022, nagkaroon ng malaking plot twist ang kaso. Sa pamamagitan ng isang plea bargaining agreement sa mga state prosecutors, umamin si Nino Ray Boniel. Mula sa kasong parricide o pagpatay sa asawa, nag-plead guilty siya sa mas mababang krimen na homicide. Ang hatol, hinatulan si Nino Ray Buñuel ng parusang 8 hanggang 14 na pagkakakulong. Bukod dito, nahaharap pa rin siya at ang kanyang mga kasabwat sa hiwalay na mga kaso ng kidnapping at serious illegal detention para naman sa pagtangay kay Angela Layson at sa anak nito. Natapos ang ingay ng korte pero ang mga tanong ay nananatiling nakabitin sa hangin. Para sa pamilya at mga taga-suporta ni Mayora Gisela, sapat na nga ba ang 8 taon hanggang 14 na taong pagkakakulong para sa buhay na kinuha ng ganoon kabilis at karahas? Nakuha nga ba ang katarungan o ito ay isang kompromiso lamang ng batas? Habang ang karagatan ng Cebu ay nananatiling tahimik, ang kwento ni Mayor Gisela Buñuel ay isang paalala na kung minsan, ang pinakamalaking panganib ay hindi matatagpuan sa himpapawid habang nagpapalipad ng eroplano o kaya naman sa gitna ng laot, kundi nasa tabi mo mismo sa loob ng sarili mong tahanan.